Sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Pagkabagabag, sa Diyos tayo'y tumawag. Sa ating mga kaaway, tayo ay Kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon. Lira, ipangin niyo ang trumpeta. Halina't pagsaluhan natin dakilang pag-ibig ng Diyos. Ngayon tayo natitipon sa banal na misa sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong si Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Pinanunod ng buhay natin ng Diyos sa araw ng mabuting balita upang lalo natin panabikan ang salita at gawa ni Kristo. Ngayon tayo natitipon sa banal na misa upang ipahayag natin ang mithiing magkaisa tayo sa lahat ng bagay at upang talikuran ng mga pagkakasala. Ngayong hiningi natin ng kapatawaran. Kaya upang tayo'y maging marapat na gumanap sa banal pagdiriwang na ito'y aminin natin ang ating mga pagkukulang. Humingi tayo sa Diyos ng Kanyang awa at patawad. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan ng ginawang kagandahang kalooban ay manguna at sumubaybay sa aming pamumuhay ngayon at araw-araw upang kami itaguyod sa paninindigang gumawa ng kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, hindi ko ikinahihiya ang mabuting balita tungkol kay Kristo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat nananampalataya, unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. Inihahayag nito na ang pagpapawalang sala ng Diyos sa mga tao ay nagsisimula sa pananampalataya at nagiging ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Ayon sa nasusulat,
ang pinawawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Nahayag mula sa langit ang puot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng mga taong sumisiil sa katotohanan sa pamamagitan ng kanilang kasamaan. Ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag, yamang inihayag ito sa kanila ng Diyos. Mula pa ning likhain niya ang sanlibutan, ang kalikasang di nakikita, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan, at pagka-Diyos ay maliwanag na inihahayag ng mga bagay na ginawa niya. Kaya't wala na silang maidadahilan. Kahit na kilala na nila ang Diyos, siya'y di nila pinarangalan bilang Diyos ni pinasalamatan man lang. Sa halip, naghaka-haka sila ng mga bagay na walang kabuluhan at nadimla ng kanilang mga hangal na pag-iisip. Sila'y nagmamarunong, ngunit lumitaw na hangal nang talikdan nila ang kadakilaan ng Diyos na walang kamatayan at sambahin ng mga larawan ng taong may kamatayan, ng mga ibon, ng mga hayop na may 4 na paa, at ng mga nilalang na nagsisigapang. Kaya hinayaan na sila ng Diyos sa kanilang maruruming pita, hanggang sa magumon sila sa paggawa ng kahalayan sa isa't isa. Tinalikdan nila ang katotohanan tungkol sa Diyos at pinalitan ng kasinungalingan. Sinamba nila at pinaglingkuran ang nilalang sa halip na ang lumalang sa siyang dapat papurihan magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang langit ay nagdiriwang sa Panginoong marangal. Ang langit ay nagdiriwang sa Panginoong marangal. Ang langit ay naghahayag na ang Diyos ay dakila, malinaw na nagsasaad kung ano ang kanyang gawa. Bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay walang patlang. Patuloy na nag-uulat sa sunod na gabi't araw. Ang langit ay nagdiriwang sa Panginoong marangal. Walang tinig o salitang ginagamit kung sa bagay, at wala ring naririnig na kahit na anong ingay. Gayunpaman sa daigdig ay laganap yaong tinig. Ang balita ay umaabot sa duluhan ng daigdig. Ang langit ay nagdiriwang sa Panginoong marangal. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo Ang rin. pagpapahayag sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, pagkatapos magsalita si Jesus, siya'y inanyayahan ng isang pariseyo upang kumain, kaya't pumunta siya sa bahay nito. Pagdulog sa hapag, nagtaka ang pariseyo nang makita niyang kumakain si Jesus na hindi muna naghugas ng kamay. Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Kayong mga pariseyo, hinuhugasan ninyo ang labas ng tasa at ng pinggan, ngunit ang loob ninyo'y punong-puno ng kasakiman at kasalanan. Mga hangal, hindi ba't may mga likha ng labas ay siya ring may likha ng loob? Ngunit ipamahagi muna ninyo sa mga dukha ang mga laman ng mga sisidlan at magiging malinis ang lahat ng bagay para sa inyo." Makawanalig ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Maikli lang ating mabuting balita pero punong-puno itong laman at diwa at maraming pangaral na ibinibigay ito para sa atin hanggang sa kasalukuyan. Kung ang pangaral ni Jesucristo noon nung sa kanyang kapanahon na may 2,000 taon na nakalilipas, nagbibitiw siya ng mga salita at ito'y may dating sa kalooban ng mga tao na handang makinig kay Jesucristo at kanilang pagdilayan ang kanyang mga salita hanggang sa kasalukuyan. May bisa at kahalagahan pa rin ang salita ng Diyos at naway may dating ito sa ating puso't kalooban. Sa mga eksena ng mga pangyayari ng lumipas upang sabihin si Kristo noon, si Kristo ngayon, si Kristo bukas. Ang kanyang mga salita may bisa at kahulugan pa rin hanggang sa wakas ng panahon. Ito sa ating mabuting balita at sa ating Jesucristo, inanyayahan ng isang Pariseo. Kung titignan natin ang kategorya na sa lipunan, mas mataas ang Pariseo. Sila ang may hawak ng karunungan ng mga aklat ni Moises. Sila nagtuturo sa mga tao, ipinaliliwanag kung anong nilalaman ito. Sila rin ang nagtutuwid sa mga tao. Sila rin ang nagpapaliwanag kung ano ang dapat at kung ano hindi dapat gawin. Sila ang parang pulis sa paligid sapagkat ang kanilang pinanghawakan ang salita ng ang batas ni Moises ay hindi dapat pasubalian. Kaya ito ang kanilang ginagawa. Ituwid ang mga tao. Sermonan ng mga tao para sila ay maging matuwid sa alang-alang sa mga batas ni Moises, tungkulin ng mga Pariseo. Bakit niya inanyayahan si Kristo? Nakita ng Pariseyong ito at ng mga Pariseyong ito ang katanyagan ng ating Panginoong Kristo at tinitingnan nila, bakit ganito si Kristo? Tanyag, ang daming tao sumusunod sa Kanya. Bakit ang mga tao nakikinig sa Kanya? Pero may ilan din naman tumutulig sa kay Kristo. Pero ang maraming nilang pahayag, sino itong taong ito na kalugod-lugod sa mata ng tao? Maimbita nga, di ba? Paimbita nga para lang natin kilatisin kung sino itong taong ito na tagang kilalang kilala sa ating lipunan. Ito sa ating mabuting balita, pagkatapos na magsalita si Jesus, ibig sabihin nakikinig yung Pariseyong ito. Kaya nakita na pakinggan niya ang mga salita ni Kristo. Siguro may dating yung kanyang salita sa kanyang puso kalooban. Patuloy ang kanyang katanungan, sino itong tao na ito? Taga Nazaret, taga taong ito na nangangaral, imbitahan ko nga kaya. Ayun, inimbitahan ng ating Jesucristo sa bahay ng Pariseyong ito at dumulog sa hapag. At ito ngayon, lumabas na ngayon ang kanyang paratang sa ating Jesucristo. Ang kanyang anyaya ay para suriin talaga ang pagkatao ni Kristo. Sino itong tao nito na kinalulugdan ng mga tao? Maimbita nga. Ayun, kanunsulyan ng puwang. Bakit si Kristo hindi malang nagugas ng kamay bago kumain? Ang background ito, ang mga Hudyo, meron silang ritual o pamamaraan ng paghuhugas sa kanilang mga kamay na kanilang mga paa. At itong bahagi ng ating mabuting balita, may isang ritual. Bakit si Kristo hindi malang nagugas ng kanyang mga kamay ayon sa ritual, ayon sa pamamaraan na tinuro ni Moises, na ito ang dapat na sundin ng mga Hudyo. Hindi dapat hindi ito gawin, kundi ganapin ito bilang pagsunod sa batas ni Moises. Kaya sila ang tagapangalaga, ang mga Pariseo. Sila nagiging pulis ng mga Hudyo kapag hindi ka sumusunod sa mga batas ni Moises. Kaya kagagalitan ka talaga nila. Even to the extent, parurusahan ka nila. Even to the extent, susumbong ka sa Imperyo Romano para ikaw'y paratangan at bigyan ka ng mabigat na parusa tulad ng ating Jesucristo. Sa kanila nang galing yan pinarusahan na ating Jesucristo upang ang kanyang kamatayan ay maging daan para sa kanyang mga kasalanan, wika nila na nagagawa ni Kristo sa kanilang lipunan.
Kaya heto ngayon, ang pahayag ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang paliwanag sa Pariseyong ito sa isang matalinghagang pamamaraan tungkol sa paghuhugas ng pinggan at tungkol sa lahat ng mga gawain ng panglabas bang kainyuan at hindi inuulirat kung ano nilalaman ng kanilang puso't kalooban. Upang sabihin din, hindi ba't ang may likha ng labas ay may likha rin sa loob? Kung ito'y titignan natin, ang dating nito sa mga Pariseyo, parang sila'y lumalabas na mapagbalat kayo, lumalabas na makasarili, lumalabas not even to the extent of saying makasalanan. Pero compose pa rin ang Pariseo, gusto niyang tumayo sa kanyang karangalan bilang ay kagalang-galang na Pariseo. Pero hindi nila binigyan daan ang mga salita ni Kristo na may dapat na dating sa kanyang puso't kalooban. Ganyan ba ang buhay natin hanggang sa kasalukuyan? Mapanuri tayo sa mga tao. Binibigyan natin sila ng mga akusasyon bilang pagbaba ng kanilang dangal bilang tao. Para sa ating Panginoong Kristo, what is deep inside speaks much of who we are. Ito yung lumalabas sa ating puso't kalooban na ipinapahayag natin sa ating mga salita at gawa upang mapagtanto natin ano o sino ang taong ito. Siya ba'y nasa panig ng Diyos o siya'y nasa panig ng mundong makasalanan? Upang sabihin, hindi tayo nanghuhusga sa mga tao, pero ang dating para sa atin upang tayo magtulungan kung sakali mang tayo naiipit sa mga pagkakasala ng mundong ito upang makawala tayo at upang may kaligtasang ipagkakaloob ng Diyos upang tayo'y magbalik loob sa Diyos at sundin ang kanyang kalooban. Tingnan ninyo kung ano yung mensahe ni Kristo noong araw. Heto ngayon may dating pa rin sa ating buhay sa araw-araw hanggang sa wakas ng panahon. Ikalawa, pinapahayag na ating Panginoong Kristo ang tungkol sa Diyos Ama palagian upang sabihin sa kanyang mga pangangaral, ito ang kalooban ng Ama na pinapahayag ko upang may buhay pagpapala ang mga tao na nanggagaling sa Diyos upang ang pamantayan, ang kahulugan ng kanilang buhay nakabatay sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Binigyan daan dito ng ating Panginoong Kristo sa kanyang mga salita at gawa, ikangay sa kanyang mga pangangaral upang dumating halimbawa sa pandinig ng Pariseo, pero manhid itong Pariseyong ito, hindi niya binigyan at inalintana ang salita ng Diyos. Ganun ba tayo minsan at madalas? Manhid ba tayo sa pagtanggap sa mabuting balita at hindi natin binibigyan ito ng halaga at kahulugan? Puwang man lamang kahit katiting sa dulo ng ating mga puso't kalooban upang ito'y mamutawi, upang lumago ang mga bagay nito, upang ipahayag natin na gagaling sa ating puso't kalooban, dakila ka o Ama, sapagkat binigyan mo kami ng ganitong pagpapahalaga sa buhay pananampalataya pag kami nakikinig sa salita ng Diyos. Madalas ito ginagamit sa pagdiriwang banami sa pakikinig sa salita ng Diyos. Pakikinig upang sabihin, pinapahayag ni Jesucristo ang kinalaman sa ating buhay pananampalataya at sa pakikinig na ito, nakikita natin ang ating sarili kung saan tayo nakalagay. Ano posisyon natin sa buhay nito? Tayo ba nasa panig ng kaliwanagan o nasa panig tayo ng kadiliman? Upang sabihin sa mabuting balita sa tatlong bahagi na ipinapahayag dito, ipagkaloob mo sa iyong kapwa ang pangailangan upang tumugon ka sa kanilang buhay. Upang ipahayag dito sa ating mabuting balita, ipamahagi muna ninyo sa mga dukha ang laman ng sisidlan at magiging malinis ang lahat ng bagay para sa inyo. So it is a way of sharing yourself to others that is most important, especially when we respond to their greatest need, because we know that they are in dire need
of God's help. Kumikilos tayo sa ngalan ng Diyos. Kumikilos tayo at naghahandog tayo ng ating sarili, oras, kayamanan natin, talino natin para sa kabutihan ng ating kapwa na ito'y itinuro ng mga lagad sapagkat nakita nila kung ano'y naging buhay ni Kristo nung sila ay nakatunghay sa kay Kristo, sa kanyang pagpapakasakit, sa kanyang kamatayan, upang sabihin, ito naging buhay ni Kristo noon. Hindi ba nakita natin kung paano siya nagsalita sa mga mahihirap, kapuspalad, sa mga walang bahay, walang makakain, walang maramtan, mga tao sa bilangguan? Napakarami natin masasabi kay Kristo. Ang daan kay Kristo ay upang magkaroon tayo ng halaga at kahulugan sa ating kapwang ating pinaglilingkuran. Nawa sa pagkikinig natin salita ng Diyos at tayo naging bahagi ng pagdiriwang banal na misa, oo, nakita natin ang panglabas. Pero ito hindi isang panghusga kung sino ang taong ito, na napakahalaga na tayo pumasok sa kalooban ng taong ito, at kung may pagkukulang at siya nabubuhay sa kadiliman, maging instrumento nawa tayo para maiwaksi ang taong ito at ilabas sa kanya ang kabutihan ng Diyos na nagagaling din sa kanyang puso at kalooban. Oo, nagkokorek tayo sa tao, pero ang ating mga bagay na ginagawa, ating munang bigyan ng magandang halimbawa at nang sa gayon mapalawak natin ang ating paglilingkuran sa isa. Magkaroon nawa tayo ng bahagi sa dakilang pag-ibig ng Diyos ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Halina mga kapanalig, idudulog tayo sa Diyos sa walang hanggang biyaya na pinagkakalob sa atin. Mahubog nawa tayo sa kanyang salita at gawa. Ang ating pong itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan, lalo na ang kanyang mga pinuno, naway sa puso ang gawain ng pagbabago at pagbabalik loob. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga opisyal ng gobyerno naway magpakita ng tunay na malasakit para sa katarungan, dangal at pagkakaisa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nagtatrabaho sa media naway akayin ng mga tao sa katotohanan at isulong ang pinahalagahan ng Ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit naway makatagpo ng pag-asa, kagalingan, lakas at kasiyahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tapat na yumao naway bigyang gantimpala ng Panginoon sa kanilang tapat na paglilingkod ng walang hanggang kaligayahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Manalangin din tayo sa lahat ng ating mga sariling kahilingan. Kaya mapakatulungan mo kami nabubuli sa ano pa mga kasalanan at kasamaan ng dagdig na ito, upang kami bagyan ng madakinabukas tumahak sa matuwid na pamumuhay at maging magandang halimbawa ng salita at gawa ng iyong bugtong na anak, upang kami handang dumamay, kumalinga at magbigay halaga sa buhay na ito ng aming pong pagtutulungan. Pagidapatin mo kami sa lahat ng aming mga gawaing nilalayon, at ito pagsambit namin ang mga kahilingan ay pinapahayag namin sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa'yo, buong puso kong inaalay sa'yo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at
para lamang sa iyong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Manalangin kayo mga kapatid, upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga panalangin na sumasaliw sa aming paghahain upang sa ginaganap naming pagdiriwang kaming makatawid sa kaluwalhatian sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuning ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ang salitang katuwang mo at kapiling no ang lahat ng umiiral ay iyong likain. Siya'y sinugo mo para kami sa gipit palayain, kaya't siya'y kinalingan ng mahal na Birhen na naging kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inako niyang sundin ang loob mo at kamti ng sambayan ng banal para sa iyo. Pinagtiisan niyang iunat sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas ang kamatayan at mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inibot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni iyong anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay bibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapi mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Santo Papa.
si Elias na aming obispo at ng tanang kaparian. Lalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose na kanyang dakilang kabiyak ng puso, at ang lahat ng mga apostol at mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos Amang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal kaisa ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Ang salita at gawa ni Kristo siya nawang magbigay kalugod-lugod sa ating buhay upang ang tibok ng puso natin patulad ng tibok ng puso ng ating Panginoon. Ating ngayong awitin ang panalangin itinuro sa atin ng ating Kristo ang Ama namin. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami ay Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbatian tayo, magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you, peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Tunghayan natin ang ating Panginoong si Jesucristo, ang dakilang pag-ibig ng Ama. Siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, mapalad matinatawag sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Amang makapangyarihan sa lahat, ikaw ang gumabay sa iyong bayan mula sa pagkaalipin, bilang haliging ulap sa araw at haliging apoy sa gabi. Sa panahong ito ng panlilidlang at katiwalian, na bumabalot sa aming bayan, ipamalas mo sa amin ang iyong liwanag na nagtataboy sa lahat ng dilim. Inaamin namin kami rin ay madalas lumalakad sa kadiliman, sa aming pananahimik, pagkikibit-balikat at kawalang pakialam. Hinayaan naming lumaganap ang kasinungalingan at umusbong ang katiwalian. Patawarin mo kami, Panginoon, at linisin mo ang aming mga puso sa kasalanang bumubulag at sumisira, kasalanang umaagaw ng pagkain sa may hirap at ng pag-asa sa buong bayan.
Ipagkaloob mo sa amin ang mga pinunong kawangis ng puso ng iyong anak, mga pastol na handang maglingkod, hindi mga lobong sumisila. Sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu, bigyan mo kami ng lakas ng loob na itakwil ang kasinungalingan, ibunyag ang pandaraya, igiit ang katarungan, at ipagtanggol ang katotohanan. Sa lahat ng aming gawain, pampubliko man o pansarili, upang ang katapatan ay dumaloy sa aming lupain tulad ng ilog at ang katwiran ay rumagasa na parang malakas na agos. O Diyos ng katarungan at habag, gawin mong ubasan ng kabutihan ng aming bayan, hindi laso ng kasakiman, manipulasyon at pagkamakasarili, kundi pagyamani ng katapatan, malasakit at pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Maria, salamin ng katwiran at birhen ng katotohanan, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, Panalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz at San Pedro Calungsod, ipanalangin ninyo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong kami iyong pinapakinabang sa katawat dugong banal, inilulug namin sa dakila mong kabutihan sa tanan na kami gawin mong kasalo sa iyong buhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, hubugin na puso't kalooban sa salita at gawa ni Kristong mahal. Salamat sa Diyos. Susunod po natin ang pagtatanghal sa kabanal-banalang sakramento sa altar at sa ating pagtatanod, kalakipang ating panalangin at sa badang huli, ito rin na magbibindisyon sa atin bilang pagwawakas nitong ating banal na gawain. Oh
Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Hesukristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Hesukristo sa kabanalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Higit sa lahat, ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang manasa paggamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din, panalangin natin ang mga nanghihinaan sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas na matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng kalooban. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ng banal na Espiritu ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Pangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang kalooban ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang manababalisa at nawawala ng pag-asa, ang manatatakot at nalulumbay, at na may matitinding suliraning taglay at pinagdaraan ng hirap sa buhay at ang manasabingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hilingin namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat na mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Mananawa rito ang iyong mga anghel at banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen.
Cantum sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum novo cedat ritui restet fides supplementum sensum defectumi genitori genitoque lauset jubilatio salus honor virtus coque siret benedictio procidenti abut proque comparsit laudatio. Amen. Amen. Panem de cielo, prestatis Diei. Omne delectamentum in se abentem. Oremus. Deus, qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tue memoriam reliquisti, tribue quesimus, itanos corporis et sanguinis, tui sacra mysteria venerari, o redemptiones tue fructum, in nobis iugitur sensiamus, qui vives et reinas in saecula saeculorum. Amen. Ang banal na pagpupuri, purihin ang Diyos, Purihin ang Diyos. purihin ang kanyang banal na pangalan, Purihin ang kanyang banal na pangalan. purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabana-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalsinisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang Kanyang malalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang
maluwalhating pag-akyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalisinisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Sacrament most holy, O Sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.